Okay, good morning. So ito po yung first na Ranger natin, Ranger 01. Bali tatlo na po sila, isang white, dalawang gray. So ito po na-release ng February 2023. So February 2023 means 1 year and 5 months. So yung battery po natin, nagpalit tayo kahapon. Ang original yata nito is DIN 77, pero ang pinalit is Motolite DIN 80 na. So nilakihan nila. Sa mga standard like Hilux, ang nakakabit po yata doon is mga DIN 766, so medyo mas maliit siya. So siguro po para sa akin lang, mas malaki ang battery na nilagay dito sa Ford Ranger na next gen. Sa dami po kasi ng electronics nito. And kung titignan natin, ang price ng battery sa kasa pag bibilin sa Ford is nasa 13,000 plus. So ang ginawa namin is bumili kami sa labas ng Motolite and nasa 9,550 lang po siya. And DIN 80 na po yun, hindi siya DIN 77. Okay? So tinanong ko rin po yung price sa Hilux, nasa 6,750 lang. Kaya lang DIN 66 lang yon. So medyo mahirap siyang ikumpara sa pricing dahil magkaiba sila ng size. So mas malaki po itong nilagay sa Ranger. So tingnan po natin yung kanya, yung mileage. Okay. So 46,748 28. Okay. So kung kukunin po natin yung average na 10,000 per year, so papalo na rin po siya ng almost 5 years kung kukunin po natin yung average na yun. Kaso yung real life po na life lang ng unit is 1 year and 5 months. So ang question is, hindi ba siya premature? Actually yun din po ang tinanong ko, kasi yung Raptor pag ikukumpara natin noon, umabot yun ng 3 years. Kaya lang hindi ko po matandaan kung ilang mileage ang inabot noon. So kung kukunin naman natin to, parang worth na siya. Kasi almost 5 years yung battery. And then, yun nga po, yun ang napansin ko siguro dahil talagang pagdating sa Ranger, sa dami ng electronics po niya, talagang heavy usage ang electricity sa kanya kumpara sa mga Hilux na very basic. Okay? So, isa pa pong nagko-cause talaga ng draining ng battery nito and nagwo-work talaga siya ng higher than normal ng ibang Japanese cars comparing. Ito po, every time na bukas-sara, let's say, paano ko po sa inyo bubuksan mo na naman. So nag-open close yung mga electronic parts niya, yung infotainment, saka yung dashboard. Mag-open yung mga lights, nag-open. And dito po, nag-open din. Yan po, yung park light. So ito po yung mga high consumption na parts na talagang nangi-stress sa daily life ng battery natin. Okay? So merong price difference na parang almost 3,000 sa battery. So sasabihin natin, ang una nating iisipin, mahal ng battery ng Ranger versus sa other Japanese cars. Pero yun nga po, hindi siya pwedeng i-directly i-change kasi hindi sila parehas ng size. So 9,550 versus 6,750, pero DIN 80 versus DIN 66. Okay? And then ang isang nangyari po rito, nung chinek sa kasa, okay pa yung battery life, yung health niya 2 bars lang ang bawas. Kaya lang 5 times na po kasi itong ayaw mag-start, so nagde-drain na siya. Ngayon, ang ginawa, tinanong ko sa isang shop kung saan tayo kumuha ng battery. So sabi nila na minsan hindi nakaka-capture ng battery tester yon. Kaya actually pag titingnan po natin dito, ito po yung original niya. Pomoko, made in Thailand, and merong indicator ito. Kung titingnan niyo po, green pa rin. So ito rin yung isang pinagtataka ko, bakit nagkukan na siya, hindi na siya makapag-start, and 5 times na nangyari. So ang ginawa na lang po namin para lang iwas sa aberya is ikikip lang muna natin tong battery na to, and then kung talagang nagkakaroon pa rin siya ng battery draining,
using yung bagong battery. Ibig sabihin po, hindi yung battery ang problema natin. So, ipapacheck natin uli. Pero sana battery lang po. Ang isang sabi rin kasi nung technician, kapag tinetest sa battery tester, okay siya. Pero sa plate niya, halos hindi na po nagkakarga. So, yun po yung isang sinabi ng isa sa mga tinanungan natin na marunong sa battery. So, kapag eto hindi na po naulit, sana po hindi na maulit na ayaw mag-start, ibig sabihin ang hirap pong paniwalaan yung battery test pala during PMS. So hindi na siya lumalabas na reliable. So kapag nagkaroon tayo ng issue ng hindi na siya nakakapag-start, so pwede na nating panghinalaan po yung battery. Kaya lang in this case po, 1 year 5 months lang tong unit, pero with almost 5 years dahil sa 40,000 plus na tinakbo niya, so parang nandun na rin siya. So sana po nakatulong tong information na to sa mga naglabas ng Ranger. So pagdating po ng 40,000 plus, medyo imo-monitor na po natin yung battery life niya. And ang advice is kapag nagpapalit tayo nito sa labas, kailangan dalhin sa Ford for resetting. So ipapareset po natin ito bukas at hindi na sila umabot nung nagpalagay ng battery sa labas. So malaking difference po, 9,000 plus versus 10,000 plus sa kasa. So sa Motolite na lang po kami kumuha sa may shop na dealer ng Motolite. Okay? So yan po ang ating first battery replacement update sa ating 2023 Ford Ranger XL 4x4 na merong 46,000 plus mileage. Okay? Salamat po. Okay? So i-try po nating i-start using yung bagong battery na. Okay. Okay. So manual key po ito. And then okay. Okay. And then press clutch, then neutral, start. Okay. So ito po hindi pa nare-reset pero wala namang nagbago sa indication. So means okay lang po. Susunod na lang yung resetting niya sa kasa. Pag hindi po kayo bumili sa kasa ng battery, may charge silang 900 pesos for resetting. Pero pag dun sa kasa binili, free na po yun. Okay? Pero ang savings po, mas malaki pa rin kahit magbayad kayo ng resetting. Pero not sure kung pwede nang isabay ito sa next PMS para save time. Kasi tagal din po ng waiting time sa kasa. Kung may time kayong ibalik, then the better. Pero pwede naman po siya, let's say ganyan, wala namang nagloko sa indication, okay, working well naman lahat ng buttons, then siguro okay naman po na ituloy lang munang gamitin, then isabay na lang sa next PMS niya, which is 46,000. Dito po yata kinonsider na nila yung 50,000 kilometers na check, kung hindi ako nagkakamali. So ang next natin will be sa 60,000, so sa mga 56,000 na ulit. So plus 10,000 po ang kinuha natin. Okay, salamat po.